Migrating to Australia and Canada is not hard as you think. The Visa Center makes things easy for you. We offer different pathways: student visa, tourist visa, permanent residence, and work permit with PR. What separates the Visa Center from the rest? We are giving you free consultation and assessment. We have competent immigration consultant who will guide you all the way. Flexible payment schemes. Transferable application with no expiry contract. Our delighted clients who are now in both countries can vouch for our brand of service. The award we received this year is a testament of our passion and commitment to serve you better. And because we want to serve more people, we now have 7 branches in the Philippines: Cabiao, Nueva Ecija; Lipa, Batangas; Santa Maria, Bulacan; Gapan, Nueva Ecija; San Fernando, Pampanga; Ortigas; and Santiago, Isabela. We also have offices in Dubai and Abu Dhabi. The management's commitment to provide excellent service spells the big difference. The Visa Center can make your dreams a reality. Call us now. The Visa Center offers you the opportunity to study in a multicultural setting. Discover the Australia Student Visa Pathway, open to international students from the different parts of the globe. Why study in Australia? You will obtain a world-class education. You can work part-time during studies and full-time during breaks. You are eligible for a post-study work visa upon completion of your study. You are eligible for the overseas student health coverage. You have the opportunity for permanent residency. You may include your family members in your application. Your partner can work while you are studying. When it comes to student visa pathway processing, the Visa Center can make it happen for you. From the detailed assessment to the processing of the required documents, our consultants will guide you all the way until your visa will be handed to you. If you want it safe, easy, and fast, call the Visa Center. We have office in Abu Dhabi and Dubai. You can also visit our 7 branches in the Philippines. The Visa Center, towards a brighter future. With Miss Mary Jane po, approve Student Visa Australia. Congratulations po. So, paano niyo po nalaman ang The Visa Center? Sa Facebook po. And ayun, ano yung course na kinuha mo? Diploma of Leadership and Management Advanced. Kumusta naman ma'am yung process po sa processing officer kay Miss Elsie? Kung paano niya na-handle yung application niya? Okay naman po. So far makulit ako. Lagi ko siyang tinatawagan. Minsan nag-i-email ako. So, ayun. Ano naman siya, approachable naman po siya. Ano na lang ma'am yung masasabi mo sa mga clients po na nandito sa UAE na gusto din po mag-Australia? And yun, sa mga aspiring clients po. Yun po, same din sa ginawa ko. Nag-try lang din na if ever magkaroon ng chance mag-grant ng visa. So, pwede din sila. Pwede din nila gawin yun. So, yun lang. Parang pray lang talaga. Dasal lang. Ano yung masasabi niyo po sa The Visa Center na nag-process po ng application niyo po? Thank you dahil nagkaroon ako ng chance makapunta sa makakapunta sa Australia. Kung hindi dahil kay The Visa Center, wala. Siguro no chance. So, ayun po. Sige, congratulations po ulit, ma'am. Okay, hello guys! Ayan, good morning to everyone. Ngayon ay araw ng Sabado at dito po sa Dubai ay meron na nagsisimula na ang selebrasyon ng Philippine Independence Day. Kasi alam naman natin, June 12 ang Philippine Independence Day talaga natin. But since it's weekend,
para magiging available ang mga OFW na nandito sa United Arab Emirates. Ayan. Good afternoon naman sa lahat ng mga viewers natin dyan from Philippines. Ito, kumusta po kayong lahat, guys? Naka-day off ba ang lahat? And I'd like to request yung mga viewers natin to please do comment naman sa ating comment section kung saang bansa kayo nanonood ngayon, or if you are in the Philippines, ayan, kindly mention po kung saan kayo. Ayan, para ma-acknowledge natin yan later on. So for today, and para sa mga viewers po natin, ayan, syempre we will going to introduce one school in Australia. Pero at the same time, ito guys, heads up to para sa lahat, especially yung mga nurses and mga midwife, yan, na nanonood sa atin ngayon, or if you know one, please do tag them now or share it to them. Kasi nga, part ng ating presentation today is pag-uusapan natin ang outcome-based assessment. Ito yung tinatawag na OBA. Okay, parang ano to this is a very good pathway para maging PR yung mga nurses natin. So, aalamin natin what are the qualifications, sino yung mga pwede mag-apply nito, at ano yung process. Kaya dapat manunood sila, okay? Kasi this is very interesting, no? Lalo na po sa mga kababayan natin dyan who are really planning na maging permanent resident agad sa Australia, lalo na po if you are nurses or midwife. Ayan. So, yan yung isa sa mga exciting part na pag-uusapan natin ngayong araw. Ayan. At saka syempre, alamin din natin mamaya yung isang school sa Australia kasi syempre ilan sa mga viewers natin at ilan sa mga clients natin are really interested to study as an international student in Australia. Ano nga ba yung mga available na mga programs or courses na ino-offer nila? Kasi alam naman natin guys, iba pa rin kapag nakapag-aral tayo as an international student sa Australia. I have one content actually sa TikTok, di ba, na if alam nyo yung mga benefits ng pagiging isang international student, I'm sure you wish na sana noon mo pa nalaman. Di ba? Kasi ang daming benepisyo niya kasi talaga So it can definitely help you guys with your professional and educational profile. Okay? And of course, with that, it can help you to land into a better position and expect, syempre, it will be a higher salary kapag medyo maganda yung posisyon na na-applyan natin. At the same time, sa dami ng mga benefits doon, kumaga, nag-aral ka doon, but you are allowed naman to work part-time, and mas mahaba nga yung number of hours na allowed sa Australia kapag international student. So, there are some other countries offering a 20 hours per week lang, pero dito sa Australia, sa kanila ay nasa 24 hours per week. And of course, enjoy pa rin yung full-time or 40 hours naman kapag semestral break and during holidays. Ayan. Ayan, batiin muna natin ang ilan sa mga viewers natin, lalo na yung mga team natin na nasa Pilipinas. Ayan, hello sa ating team dyan sa Bulacan. Ayan, thank you so much guys for sharing and commenting, di ba, tagging your followers, and also to Batangas. Hindi tayo naka-live sa actual na Facebook page ng Batangas. So I just hope that our team there will going to just share it sa kanilang Facebook page. We have Ortigas. Ayan, sa mga nasa Metro Manila po, meron tayong Ortigas office. We have Pampanga. We have 2 in Nueva Ecija, Cabiao, and Gapan. And meron din po tayo sa Isabela. And of course, dito sa Dubai at saka sa Abu Dhabi. Ayan, sa mga viewers natin na nanonood ngayon, and thank you so much guys for joining us during our live session. Pero pwede nyo naman panoorin to If you are busy right now, I know maybe some of you are in World Trade Center or nasa Dubai World Trade Center celebrating Kalayaan 2024. Ayan, kasi today yung PhilSoc yung nakaschedule, no? And then by tomorrow, I will be there sa Dubai World Trade Center then for second day, which is another organization celebrating Philippine Independence Day then. And alam ko guys, we have ongoing promotions yan para po in line with the Philippine Independence Day celebration natin. Kaya sa mga viewers natin, make sure po that you must avail that. Kasi like I mentioned, you can just start your application dito po. Wala tayong expiration ng inyong contract. Just start your application. Yun lang yun. And then, tingnan na natin anong mangyayari next. Kasi parang progressive siya Parang for as long as
you are complying yung mga documents needed, yung following the steps, kahit mabagal man tayo o mabilis, ang importante, you already started. Kasi minsan, di ba, ang daming mga plano natin sa buhay but if you haven't take that very important first step, hindi kasi siya mangyayari. So, the first step that you have to make a decision is to start signing the contract with the visa center for your dream of immigrating or moving to Australia. Isama na natin yung Canada. Yan, kasi we also have other services then for Finland, Ireland, and alam ko magiging active din tayo offering Germany. Okay? Ayan, sa mga viewers natin, batiin muna natin ang ilan sa mga commenter natin bago natin ipakilala ang ating guest. Ayan, si Miss Sheila, no? Laging nanonood sa atin. She's also from Abu Dhabi. To Sheena De Los Santos, good morning from Abu Dhabi. Ayan, kumusta po kayong lahat, guys? Ayan, so today, Sabado, alam ko sa inyo, medyo ini-enjoy ang pahinga kasi araw nga ng day off. Diba? So I think the best thing during your day off is to always join our Facebook Live. Kasi at least, di ba, you have 1 hour of learning, di ba? Especially if you are planning to study as an international student in Australia man yan, or Canada, or Finland, or Ireland, or Germany. Di ba? Kasi ito yung isang magandang opportunity, no? Kasi guys, we have to know the fact that kapag nasa Middle East ka, kasi kahit ano pang gawin mo ay walang chance dito for permanent residency. Di ba? Aminin na natin. Okay. So ito na para sa mga viewers natin. Ayan, I'm just waiting to have a better number of viewers. Kaya I'm encouraging everyone to please do share our Facebook Live. Po, lalo na po yung mga nurses dyan, mga registered nurses na gusto nilang makalipat sa Australia, ito po ay para sa inyo. Kasi yung first topic na pag-uusapan natin will be more about UBA or OBA. Yun yung outcome-based assessment. Para magiging EURN kayo doon, di ba? Magiging registered nurse kayo sa Australia. Ito yung parang qualification assessment na kung saan magiging magiging way nyo to go to Australia and become a permanent resident dyan. Ayan. So ito. Oh, thank you, Miss Anna, ha? Hoping na yung mga kabayan natin na nurses dito sa UAE can actually watch our special episode today. Okay. So ito na, wag na natin patagalin. Let's welcome our special guest today. Wait lang, ha? Ayusin lang natin to. So, from, sabihin ko sana from Pearl Harbor. Okay. Welcome natin si Miss May. Ayan. Magandang hapon dyan sa Pilipinas, Miss May. Hello everyone, natawa naman ako sa Pearl Harbor, Sir Jules. Good afternoon po sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Philippines and good morning dyan po sa ating pong mga kababayan sa Abu Dhabi, sa Dubai, and good morning, good afternoon, good evening sa iba't ibang parte pa po ng mundo na ating pong mga kababayan na nanonood sa atin pong live this afternoon. Ayan. So thank you, Sir June, for inviting us here. Magsa-start na po ba ako? Do we have, pag-unahin muna natin itong OBA na binabanggit natin, yes. Do you have like a presentation for this or this is more of like a discussion? Actually, meron, pero mabilis lang to. Yes. Sure. Okay, let's do that. Sige, kindly share mo na yung screen mo. So guys, sa mga viewers natin, again, ulitin ko lang po, yan, if you know anyone na mga nurses or mga registered nurse, it's either in the Philippines man yan or nagtatrabaho na po sa abroad and they are planning to move to Australia, ito po yung opportunity natin na naghihintay. Please do share our Facebook Live para naman, makatulong tayo sa kanila. Okay, Miss May, go ahead po. I'll be back kapag nasa Q&A tayo. Okay. Nakikita po ba ang aking screen, sir? Yes, nakashare na po siya.
Ayan. Thank you so much. Ayan. So, once again, good afternoon, good morning, good evening sa ating pong mga viewers, sa ating pong live. Magpapakilala po ako muli. My name is Christine May Hauriga. I am the Admissions Officer of Australian Harbour International College. Ayan. So, sinasabi kanina ni Sir June that this episode is very special, kasi ang first topic na ating pong pag-uusapan ay tailored para po sa ating mga IQNMs or Internationally Qualified Nurses and Midwives. So ano nga ba ito, Miss May? Huwag na nating patagalin. So ito po ang NCLEX and OSCE training na part po ng OBA pathway or outcome-based assessment pathway that is part of the assessment stage for you guys to become AURN or Registered Nurses in Australia. Ayan. So, napakarami pong benefits ng pagiging registered nurse sa Australia. So, unahin natin to, magkaroon tayo ng konting comparison. Unahin natin i-compare yung work hours and nurse-to-patient ratio ni Australia sa iba't ibang countries like Ireland and UK and even Philippines, i-compare natin siya. So, sa number of working hours, ang Australia, averagely, in a week is 40 hours. Sa Ireland, 39 hours. Sa UK, 37.5. Pero tignan nyo naman yung nurse-to-patient ratio. Kay Australia, 1:4 lang yung nurse-to-patient ratio. Compare nyo kay Ireland na 1:6, kay UK na 1:8. Pero sa Philippines, yan, pakita natin sa next slide. Sa Philippines, regrettably, no, very, very unfortunate, dito sa Philippines, ang standard lang na nurse-to-patient ratio na sinet ni Department of Health ay 1:12 lang. Yun lang talaga yung standard. Pero aminin natin, lumalagpas talaga siya sa standard na yun. Minsan nagiging 1:20. Minsan nga pag talagang inadequate yung staff, like short staff talaga, nag-escalate pa yan from 1:20 to 1:50. Ganun po siya. So, anong mga nangyayari kapag ka ganun? So, instead of yung regular shift lang ng nurse na sabihin natin 8 hours, lumalagpas po siya ng 12 to 16 hours. Minsan wala pa pong bayad yung OT. Totoo yun. Lalo na dun sa mga nurses natin na naka-short-term contract sa mga public hospitals na mababa pa yung sahod. Kaya isa to sa mga dahilan talaga na naghahanap ng opportunity yung ating mga nurses. So balikan natin yung ating mga nurses sa ibang bansa. Ayan. So balikan natin yung first slide kanina. So si Australia, 1:4 lang yung patient ratio. Pero yung working hours niya, sa averagely sa isang week ay 40 hours. So anong ibig sabihin yan, guys? Si Australia, they strive hard to have that work-life balance. Totoo po talaga yun. Hindi lang actually yung mga workers ang nakakaranas nun. Even yung mga international students natin na nasa Australia, hindi po sila stress kasi yung training arrangement sa Australia or yung parang classes, like sa isang linggo, papasok ka lang ng 2 days. Minsan yung pang third day mo, online pa yon, half day lang or ilang hours lang sa isang araw. And then the rest, pwede ka nang, pwede ka nang magtrabaho or pwede ka nang maggala, have fun with your friends or classmates, yun. Ganun po ka stress-free or pinopromote ni Australia yung work-life balance kasi ayaw talaga nila na nasistress yung mga workers, even yung mga students po nila. Ayan. So, next benefit of being an AURN is, tignan nyo naman yung annual salary. This is in USD ha. So, according to the reports for last year, kasama po si Australia sa top 10 na may pinakamataas na annual salary na for nurses ha. Ayan, so convert natin yan, 55,850 times, sabihin natin, kahit 50 na lang. Ayan. So, kulang-kulang 3M sa isang taon yung sahod ng isang registered nurse sa Australia. Whereas, dito sa Philippines, yung starting salary ng mga nursing attendants, this is as of 2023 nakuha lang natin to sa report from last year. Ayan, so 15,586 per month starting salary ng mga nursing attendants to. Or kung i-convert natin siya into USD, 3,281 annually times natin into 50. Ayan. Wala pang 200,000 sa isang taon. Ganun po the ugly truth of yung mga nararanasan ng ating pong mga nurses or mga healthcare professionals dito sa Philippines. Kaya nagpupunta talaga sa ibang bansa to get
a job there or to, tawag natin, kunin yung mga opportunities na naghihintay sa kanila doon. Ayan. So, sino nga po pa si Harbour College or Australian Harbour International College? Kami po ay registered training organization na nag-ooperate under the National Vocational Education and Training VET Quality Framework. So, ibig sabihin, lahat po ng aming mga courses or training courses na ino-offer ay standardized at CRICOS registered po siya. So, ibig sabihin, nothing to worry, legal po kami, legit po kami. Ayan, so wag po kayong mabahala kasi pwede nyo pong ma-check yan sa website ng CRICOS kung talagang existing yung school namin. But then again, ito pong ino-offer kasi natin na outcome-based assessment. This is a non-CRICOS registered training course. Ibig sabihin, hindi po kailangan ng student visa dito po sa outcome-based assessment pathway. But for you to be able to go to Australia and take the OSCE or yung Objective Structured Clinical Examination, you need to take tourist visa business stream. Kasi po, yung OSCE, later on papakita ko po sa inyo kung ano yung OSCE. Si OSCE kasi kailangan nyo po siyang i-take talaga sa Australia. There are 2 testing centers in Australia. Actually, dati isa lang, nung kaka-launch pa lang nila si OBA. If you are familiar with the bridging program before for nurses sa Australia, eto na po siya. Pinalitan po siya. Naging OBA na po siya. Cutting the 8 stages into 3 stages. Ganun na lang po siya kabilis. Mabilis na lang po. Basta you have the resources and you have the willingness or the eagerness to take the necessary examinations, pass the mandatory documents and all that assessments. Mabilis na lang po maging RN sa Australia. Ayan. So, what is OBA? Ito yung sinasabi ko kanina. Si OBA ay isang permanent approach na inimplement ni NMBA or Nursing and Midwifery Board Australia under AFRA. Yan, if you are familiar with AFRA, in the year 2019. Yan, so nabawasan po yung 8 assessment stages, naging 3 na lang siya. Ganun na lang kabilis to assess yung mga IQNMs natin, Internationally Qualified Nurses and Midwives, na meron pong international nursing qualification. So disclaimer, lahat po ng mga gustong mag-OBA para po ito sa mga registered nurse and registered midwives. Ayan, so dapat may license po kayo for you guys to be able to apply for the OBA. Okay, that is relevant but not substantially equivalent. Ibig sabihin, you hold the qualification pero hindi po siya at par dun sa standards na hinahanap ni Australia. So, para po maging RN kayo sa Australia, kailangan yung i-take si OBA. Ayan, so ganun po siya. Okay? So, in a shell, ito po yung OBA process. Yan. Isa-isahin natin. I will simplify the terms as much as possible para mas maintindihan po natin. So, ano ba yung pinaka-first step na dapat nyong gawin? First is magse-self-check kayo sa AFRA website. So, kung may mga computers kayo dyan or may mga, tawag natin dito, laptops or cellphones, hanapin nyo AFRA self-check. I-type nyo. And then, you will be landed doon sa page na kung saan mag-fill in kayo ng information. So, basic information lang po ang hahanapin sa atin ni AFRA in doing the self-check, such as, saan po kayo gumraduate, ano po yung natapos yung course, sabihin natin Bachelor's in Nursing, ayan. Tapos, anong taon po kayo natapos, and then if you hold the qualification, meaning license ka ba, registered nurse ka ba, enrolled nurse ka ba, or registered midwife ka ba, ayan. So, yun may mga questions doon, key questions na after mong masagot yun, as early as the stage 1, maa-identify na po kung anong stream kayo. Kasi there are 3 streams sa pag-apply po ng OBA. Stream A, Stream B, tsaka Stream C. Okay? So as early as step 1, ma-identify mo na kung saang stream ka. Mostly po sa mga Filipinos ay nafo-fall sa Stream B. Kasi dito po sa Stream B, ito yung may OBA process. Okay? Stream A, ito po yung mga nurses na sabihin natin galing New Zealand, ayan, they hold qualification na halos the same lang sa sa standards ni tawag natin dito Australia. And then si Stream C, sila naman po yung mga hindi qualified sa Stream A at saka sa Stream B, pero pwede pa rin maging RN given na kailangan nilang i-comply kung ano yung hinahanap sa kanila or hahanapin sa kanila ni AFRA during during the assessment process.
Okay? So wala pong bayad sa self-check ha, disclaimer, libre po yan. Baka may mag-ask sa inyo ng assistance na tulungan na kita sa self-check. Wala pong bayad yan, libre po yan. Okay? Search nyo lang po AFRA self-check. And then after doing the self-check, you will be redirected sa parang landing page ni AFRA. Gagawa po kayo ng AFRA account. So, ang tawag natin doon, AFRA dashboard. Doon po sa dashboard na yon, makikita nyo yung stages ng process nyo. So, kung kailan kayo tatawag natin dito, mag-OSCE, kailan kayo mag-NCLEX, or if you are eligible to proceed to the next stage. Yan. So, gagawa po kayo ng account for free. Wala pong bayad sa paggawa ng account. Baka may mag-ano sa inyo ng assistance. Wala pong bayad yon. But, by the time na nakakreate na po kayo ng account, after that, kailangan nyo na pong magbayad for the assessment process. Ito po, kailangan nyo talagang bayaran. Kasi pag hindi nyo binayaran yung 410 Australian dollars na payment dun sa assessment, hindi po kayo magpo-proceed sa next stage. Okay? So, kailangan nyo po siyang bayaran agad. 410 Australian dollars. Okay? Once na nabayaran nyo na siya, allowed na kayong mag-proceed sa next stage. So, yung next stage po natin will be the Orientation Online Module Part 1. Again, kailangan yung daanan talaga bawat stage kasi hindi kayo magpo-proceed sa next stage kapag may in-skip kayo. Okay? So, Orientation Online Module Part 1. So, dito sa Orientation Online Module Part 1, kailangan nyo po siyang gawin within 90 days upon creating the account, yung AFRA dashboard nyo. Don't worry guys, kasi itong orientation online module na to, less than 2 hours, babasahin nyo lang po siya. Meron pong mga doon, parang footnotes sa baba, or tawag natin to suggested further reading. You are recommended to read those information. Kasi magagamit nyo po yun by the time na mag-i-NCLEX po kayo. Okay? So, kailangan yung basahin yon, and once you completed yung Orientation Online Module Part 1, next stage, gagawa po kayo ng portfolio. Ito yung stage 4 natin, itong IQN, Assessment Process with AFRA. So, gagawa po kayo ng portfolio. Ano ba yung mga nasa portfolio, Miss May? Hahanapan po kayo ni AFRA ng mga documents. So, at this stage, you need to prepare yung mga mandatory documents such as TOR, diploma, yung passport po natin. Dito rin po, if you are already, or if you have already the NCLEX, like nakapag-NCLEX na kayo before, like sabihin natin sa US, nag-NCLEX na kayo, NCLEX US, pwede nyo po siyang gamitin. Pwede na po kayong mag-skip dito sa NCLEX exam. Kasi if you have the NCLEX for the last 10 years, you can use that. Okay? So, tawag natin dito, diploma, TOR, passport. And then, dito po sa stage na to, kailangan nyo nang mag-submit ng proof na meron po kayong 450 hours na clinical experience in the last 5 years. Okay? So, hahanapin po sa inyo ni AFRA yon. And take note guys, meron pong standard na process or parang may required po si AFRA sa pag-certify and notarize ng inyong mga documents. Meron po sa website nila, nakalagay doon kung sino lang yung mga allowed, na mag-certify at saka mag-notarize ng mga documents. So, you need to follow those instructions. Kasi very specific po si AFRA sa mga pag-certify at notarize ng mga documents na sinasubmit po natin. Very specific po sila doon and ini-scrutinize po talaga nila yan. May mga clients po na hindi po nakakapag-proceed sa NCLEX because of that. Isa po yun sa mga nagiging problem nila. Okay? So, kailangan nyo pong i-check yon, yung standard process nila sa pag-certify at notarize ng mga documents. Okay, so once you pass the assessment, dito na po papasok si NCLEX exam. And dito na rin papasok yung ating NCLEX training. So, i-discuss ko po sa inyo later sa mga following decks, yung atin pong program or yung atin pong training courses, kung ano yung mga inclusions, magkano yung bayad. Ayan, papakita ko po yan later on. So, pag naipasa nyo na po si NCLEX exam, pwede na rin po kayong mag-take ng OSCE exam. So parang may na kayo, may go signal na kayo from AFRA na okay, pwede ka nang mag-OSCE. Ayan, mag-take ka na ng Objective Structured Clinical Examination. So ito po si OSCE as mentioned, kailangan nyo po talaga siyang kunin sa Australia. Si NCLEX kahit po online lang siya. Kahit online, kahit saan po kayo, kahit hindi kailangan na nasa Australia kayo. But si OSCE,
kailangan po talaga siyang kunin sa Australia. By this time, you need to apply for your tourist visa, business stream. Okay? Business stream po yung nire-recommend natin kasi kung tourist visa na leisure lang yung purpose, magiging questionable kasi yung genuineness ninyo sa pag-apply. So, ang nire-recommend po natin ay tourist visa, business stream. Don't worry kasi AFRA will provide a referral letter. No, once you pass the NCLEX exam and then allowed ka ng meron ka ng ATT o yung authority to test. Ayan, pag may ATT ka na, ipoprovide ni AFRA yung referral letter, i-attach niyo po yun sa inyong application para po makapunta kayo sa Australia to take the OSCE. Ayan, so you need to inform si IQNM or si AFRA na nandun ka na sa Australia. Mag-i-email ka po kay IQNM na you are already allowed to take the OSCE, and then in response, magbibigay po sila ng parang booking portal sa email na isesend nila sa'yo. And then you need to choose quickly, guys, kasi this is a first come, first served approach or basis. So pag pinatagal nyo yung response nyo, iisipin kaagad ni AFRA that you're not interested. Okay, so once you receive the go signal or parang yung booking portal from AFRA or IQNM, kasi may specific email lang na pagsesendan ng email na sinasabi ko informing them that you're already in Australia. So magre-respond sa inyo yon ng booking portal, pipili po kayo ng at least 2. Okay, at least 2. Para kung alin man doon sa dalawa. Kasi first come, first serve, mabilis lang pong maubos yung seats natin. Kasi po, ang OSCE po sa Australia ay hindi po siya every month ang schedule. Sa isang taon, 5 lang po. At saka hindi sila nagbibigay ng exact date ng examination schedule. Okay, so 1 lang po yung binibigay nila. So later on, papakita ko rin kung ano yung mga months na binibigay ni AFRA for the OSCE. Papakita ko po yan later on. So once you pass the OSCE, ayan, so pwede na po kayong mag-register. So registration with AFRA na po. By this time, hahanapin ulit yung mga documents natin. In addition to those that I mentioned earlier, kailangan din po ng Certificate of Good Standing, yung COGS natin. Yan. So kailangan po yun, hahanapin po yun. Again, you need to follow yung mga standard procedure ni Australia sa pag-certify and notarize ng documents. Kailangan nyo pong sundin yun, okay? So once you are done with the registration, ayan, so registered nurse ka na sa Australia, yehey. And then, pwede ka na pong maghanap ng work. Ayan, so mabilis lang pong makahanap ng work. As in, sa totoo lang guys, basta AURN kayo, mabilis lang makahanap ng work. Kasi it's very in demand. Ayan, and then as mentioned, may pathway po talaga to for permanent residency. Ayan, so once you're done with the registration, ayan, may konting orientation online module part 2 pa rin. That's part of the process. Kailangan yung i-complete yon. Ayan, okay? So in a shell, again, that's the OBA, the whole OBA process. Ayan, so sana, pag medyo mabilis, ayan, ano lang po kayo, send lang po kayo ng question. Sasagutin po natin yan later on. So, there are 2 ways actually to become an AURN or a registered nurse in Australia. First is if you have the Australian qualification. So, ibig sabihin, if you finish bachelor's or master's degree in nursing in Australia, then pagka-graduate mo, edi registered nurse ka na. Kasi wala naman pong board exam sa Australia, guys. Ganun po kaganda yung Australian qualification framework or education system ni Australia. Hindi na kailangan ng board exam. So, that's the first way. The second one is if you are an internationally qualified nurse or midwife, ayan, so meaning you hold the qualification overseas, outside Australia, So, you need to pass mandatory documents, pass standardized test, ito yung NCLEX at saka sa OSCE. And so, once you pass those tests, then AURN ka na. So, mabilis lang po talaga siya kung i-compare nyo po sa bridging program before. Kung very familiar kayo sa bridging program, matagal siya dati. Actually, mabilis na nga daw siya noon eh. Pero since they started offering itong OBA, mas mabilis po ito si OBA. Ayan, based din po sa mga na-receive natin ng mga feedback
coming from those mga kakilala natin na nag-apply under the OBA, mabilis lang po talaga siya. Ayan. But then again, isa din sa mga pakakatandaan po natin is yung pag-certify at saka notarize ng documents kasi meron po talagang mga ibinabalik ang mga documents hindi tinatanggap ni AFRA kapag hindi nasunod yung nila, tawag natin nila, instruction nila. Makikita po yun sa website ni AFRA. Ayan. Visit nyo lang po. So ano nga po ba si NCLEX RN? So si NCLEX or National Council Licensure Examination for Registered Nurses is a computer-based exam or MCQ kung tawagin. And actually ito yung tawag ko talaga kay NCLEX, no? Multiple choice question exam siya. Ayan. So majority ng mga items sa NCLEX are multiple choice but there are other formats naman. So ano bang purpose ni NCLEX? Ang purpose ni NCLEX is to measure yung critical thinking skills ng ating mga nurses, ng ating mga healthcare professionals in their judgment, decision-making, and determining if they are safe to begin practice as an entry-level nurse. Ayan, so yun yung purpose ni NCLEX RN. Si OSCE naman po, or Objective Structured Clinical Exam, dito naman ina-assess naman whether yung mga candidates natin, they demonstrate the knowledge and the skill set of a nursing in a graduate level naman from an Australian Nursing Midwifery Board. Ibig sabihin, yung knowledge at saka skills na meron ka ay at par naman doon sa hinahanap na or parang at par siya sa approved program of study ni NMBA. Nursing and Midwifery Board Australia. Okay? So, ayun. So, OSCE examination centers are in Adelaide and Melbourne. Dati nga sa Adelaide lang But buti nga nagdagdag pa sila ng isang testing center and 5 na yung schedule sa isang taon. Kasi marami po talaga, tumaas po talaga yung volume ng mga applicants for the OBA. Ayan. So, ito po yung ino-offer natin na training or preparation courses kay Harbour College. At ano ba ang benefit kapag kumuha po kayo ng NCLEX at saka ng OSCE training courses? Ayan. So, meron po tayong self-paced NCLEX review. So, pag sinabing self-paced by the term itself, wala po siyang guidance ng mga industry experts na mga educators natin or experienced Australian nursing educators natin. Self-paced lang. But you will gain 6 months of access sa atin pong mga e-books, comprehensive learning materials, and may mga online learning module din. Ang maganda po dito sa self-paced, magpo-provide po si Harbour College ng NCLEX question bank or kung tawagin ay practice test. Ayan. So, may access po kayo sa practice test po natin for 6 months. Ayan. So, 6 months access po siya for the price of 250 Australian dollars. So, that's the first option, guys. The second one is NCLEX review with live lectures. Ayan. So, meron pong, kung ito naman po ang kukunin natin for the price of 1,000 Australian dollars, meron po kayong unlimited online access sa learning management system po ni Harbour College or yung Moodle natin kung tawagin. Ayan, so unlimited access po dyan. May 12 weeks of live lecture. Pag sinabing live lecture, hindi ito yung pre-recorded, like live talaga happening sa Australia. Ayan, kasi again, hindi po kailangan nasa Australia kayo if you will do the NCLEX exam or review. Hindi po kailangan nasa Australia kayo. Kahit lang po, online lang. But live lecture po ang mangyayari. So live happening sa atin pong tawag natin dito, clinical lab sa Harbour College. Yun po yung may experience natin. 12 weeks of that session po from our experienced Australian nursing educators. So, I'm proud to say na yung atin pong mga nursing educators ay talagang mga workers po, mga healthcare workers po sa public hospitals sa Australia. Ayan, so mga nasa more than 8 years na po sila sa industry. Ganun na po vast yung experience nila sa healthcare industry. Ayan, you will also gain access to Archer Review, yung tinatawag nating computer adaptive test from Archer Review. You will gain access to that. And readiness test as well. And you will gain support sa inyo pong AFRA registration. Actually, kahit wala na to kasi given na itong pinoprovide po natin na training course na package, yan, that's the support that you will get. And very comprehensive and very hands-on po yung support na makukuha po natin from our trainers.
Ayan. For our OSCE naman, for the price of 2,000 Australian dollars, ito maganda talaga. You will gain, again, access sa Moodle po natin or yung learning management system natin. You will have 3 weeks of face-to-face. Ito, since this is OSCE and you need to take this in Australia, kailangan nyo pong pumunta talaga sa Australia. 3 weeks of face-to-face training from highly skilled Australian nursing educators. Ang maganda dito kasi mas comprehensive po yung mangyayari na mas hands-on po yung training na mangyayari kasi you will meet talaga face-to-face yung atin pong mga educators and they will tawag natin dito, mapipinpoint talaga kung saan yung area po natin na lacking, yun talaga yung i-improve sa atin po ng ating pong mga trainers. And then may mga mock exam test din po tayo with individualized feedback session. So pag sinabing individualized, talagang iisa-isahin po kung ano man yung mga areas talaga na kailangan ng improvement. And then you will gain unlimited access sa nursing lab po natin. Napakaganda po ng ating pong facilities sa Harbour College. Malaki actually yung po natin, healthcare facility po sa Harbour College. So you will gain unlimited access to that. You will attend session until the exam is cleared. So, attend lang po kayo ng session hanggang sa maipasa niyo po si OSCE. So, ibig sabihin, pag hindi niyo po napasa sa first take, pwede pa po kayo mag-take kahit ilang beses. As long as hindi niyo po naipapasa, pwede po kayong mag-take or mag-attend ng session po natin. Okay? And then again, support with the AFRA registration. Ayan. But if you choose to get yung combination ng dalawa, NCLEX at saka OSCE, may discount po tayo na 250 Australian dollars. So, instead of getting it for 3,000 to 750 na lang po siya. Ayan. So, lahat po yan makukuha po natin kapag kinuha po natin yung package for the price of 2,750 Australian dollars. Ayan. So, ito po yung natin, program details po natin. So, mode of delivery for NCLEX RN. So, may online learning tayo. Ayan, na-mention ko kanina using video sharing platforms. And it is facilitated by our nursing educators na matatagal na po talaga sa healthcare industry. For OSCE, may online learning using video sharing platform tayo and face-to-face na mga practical classes in a fully equipped simulation lab. Ayan. And then, yung atin pong duration. So, for NCLEX, 12 weeks. So, sa isang linggo, 3 days, 2 to 3 days po siya magaganap. 2.5 hours a day, averagely or approximately. And flexible hours po siya. So, sabi nga natin, hindi kailangan nasa Australia po kayo, kahit online lang po to. So, kung ano po yung oras po na available kayo. Ayan. So, pwede pong mag-adjust yung ating mga trainers for as long as may agreement po tayo. Okay, for OSCE naman, 3 weeks po, 9 sessions. So, a total of 72 hours. So, sa isang session, mga 9 times 8 hours. 9 times 8, 72. Ayan. So, mga 8 hours of structured clinical exam. Clinical skills in a simulated learning environment. So, sa isang session, 8 hours po siya. Ayan. So, yung training materials naman natin for NCLEX, ayan. So, ito, nabanggit ko na rin to kanina. May mga weekly learning materials po kayo na published ng LMS po natin or yung Moodle. And then, may mga interactive videos and books po tayo. Pag sinabing interactive talaga, matututo kayo, guys. Syempre, dapat may willingness coming from you, ha? And then, mga around 2,000 NCLEX bank or yung practice test questions natin. Ayan. So, ipoprovide din po natin yan. Full length na CAT coming from Archer Review or computer adaptive tests and mock test, of course, prior to the actual test with feedback kung saan po yung mga areas na medyo mahina po kayo or kailangan po ng improvement. Ayan, so individualized, of course, ang magaganap na feedback po dyan. And then sa OSCE naman po, training from highly skilled Australian nursing educators. Ayan, so sinasabi ko kanina yung mga teachers po natin have minimum 8 years of experience working in a public hospital or district hospitals or aged care. Ayan, so very vast na po yung experience nila. Unlimited access to the fully equipped lab or yung simulation po natin sa Harbour College. Ayan, mga mock test for the OSCE and AHIC OSCE RN handbook. So magbibigay din po kami ng handbook for your OSCE na tailored and comprehensive kung ano man yung hinahanap during the OSCE, Ayan. And then, learning portals with videos and books. Ayan. So,
Ito na rin yon, sinabi ko na yan siya kanina. Okay? So, ito yung sinasabi ko kanina, no? Na hindi po lahat ng, kumbaga, kada buwan may schedule si NMBA for the OSCE, ano? So, sa isang taon, 5 lang siya. So, this year, ito yung schedule. Early Feb, mid-April, early July, late September, late November. Most likely, ito po talaga siya every year. I mean, yan. So, ito po siya ang schedule. So, walang exact talaga na date kung kailan. Kaya it's important for you guys to inform them once you are in Australia. Like, say for example, dadating kayo dun ng, sabihin natin, 3rd week of June. Tapos early July yung schedule, sabihin natin. So, or sabihin natin, kasi you will take the OSCE, sabihin natin OSCE training. So, ang dating mo, sabihin natin ay mga April, ganon, mga last week of April. So you will take the OSCE training pa. So you have enough time pa before the examination. Kasi lahat ng intake dates po namin, meron po siyang grace period na mga 2 to 3 weeks. Para dun sa 2 to 3 weeks na yon, bago pa mag-exam, pwede po kayong pasyal-pasyal muna, or if you want to, tawag natin dito, have time for your own self-review po kayo, pwede rin po yun. Ayan. So again, ito po yung exam sessions ni AFRA for the OSCE. Ayan. So ito po yung ating mga snaps ng atin pong healthcare facility sa Australia. Magaganda po talaga siya. Actually, malaki po yan. Hindi lang siya kita talaga sa picture. Okay. Ayan. So, ito po yung ating organizational structure. So, ayan. Si Sir Sushil Casey, yung ating pong course or academic manager. And ito, si Miss Catherine Clancy, isa to sa mga the best nursing educator po natin sa Australia. She has more than 8 years of experience. Ayan. So, very, po talaga siya magturo. Ayan, feedback po yan coming from our students. Actually, marami na po kami mga students, hindi lang sa Philippines na mga gustong mag-take ng training po natin, NCLEX at saka OSCE. May mga students kami coming from India, coming from Nepal, ayan. So, sila din sila, may international qualifications na or registered nurses and midwives din sila sa mga countries nila, and then they wanted to become AURN din. So, ayan, nag-take po sila ng ating tawag natin dito, training or preparation courses. And so, that's it for, tawag natin dito, OBA or Outcome-Based Assessment. Bago po tayo mag-Q&A, Sir June, proceed po ako sa isa po nating school, si TKL. Sir po, go ahead. Okay. Yan. So that's for OBA po. Again, si outcome-based assessment po, hindi po siya kailangan mag-apply ng student visa because si NCLEX at saka OSCE preparation courses po ni Harbour ay non-CRICOS registered. So hindi po siya nire-register sa CRICOS. So no need to apply for student visa. Tourist visa lang po ang kailangan nating i-apply. Okay? But ito po, ayan. So i-discuss ko lang to very quick lang. Si TKL or Training for Knowledge and Livelihood College, which is a Filipino favorite for a lot of reasons. Napakaraming reasons bakit Filipino favorite si TKL. Ayan, so seating capacity of actually madadagdagan pa yan. Kasi guys, mag-o-open na po yung Melbourne campus namin. Thank God. Ayan, so ganun po kataas yung demand po ni TKL. So magkaka-Melbourne campus na po tayo. We have 24 courses as of the moment. Isa sa mga reason bakit siya Filipino favorite because of its strategic location. Kasi ang location po niya ay nasa loob ng shopping mall. So pag nasa loob ng shopping mall, baka ang pumasok agad sa utak nyo ay kaliwat ka ng pagkain. Hindi po. Ibig sabihin, marami pong opportunities for part-time jobs. So, but don't get me wrong we don't promote jobs here. Hindi po kami nagbibigay ng trabaho, okay? So, disclaimer lang, hindi po kami nagbibigay ng trabaho. But, napakaraming opportunities for our students na makahanap agad ng trabaho. Kasi nasa loob lang ng shopping mall. Hindi lang yon yung mismong station ng train at saka ng bus, andyan mismo sa loob ng mall. So, hindi po talaga kayo maliligaw. Okay? So, that's for the location. May isa pa kaming location sa Sydney, but this one is focused naman for general English, yung mga EAP, English for Academic Purposes. Ito naman yung nasa Sydney.
Ayan. So marami din kaming students dyan, particularly yung mga galing sa Latin America countries. Ayan. So ito po yung mga courses na ino-offer kay TKL. Tignan nyo guys, for as low as 17,000 Australian dollars, for 2 years na po yun ha. Hindi po siya isang taon. For 2 years. So magkano lang yun sa isang taon? 8,500 lang yun. Tapos yung materials fee, pag sinabing materials fee, ito yung mga resources na kailangan mong bayaran. So magkano lang yan? 100 Australian dollars lang siya. Ayan. So ano talaga, favorite talaga siya ng mga Pinoy kasi very affordable. Kahit mag-benchmark kayo sa ibang mga schools, particularly sa nasa Parramatta, ayan, isa po talaga si TKL sa pinakamura. And then we own our kitchen facility. So yung kitchen facility namin ay located po siya sa Surrey Hills, sa Sydney, sa mismong CBD, Central Business District. So we own our kitchen facility. Hindi po kami nagre-rent. Ayan. So, yabang. Hindi po kami nagre-rent. We own our kitchen facility. And then yung setup po ng aming kitchen facility ay para po siyang commercial kitchen setup. So pagdating po ng time na mag-vocational placement na po kayo, yung parang internship, kung sa atin po tawagin, hindi na po kayo ganun ka mag-a-adjust sa environment. Ayan, kasi para siyang commercial kitchen setup talaga. So, malaki. Ayan, okay. So, again, ulitin ko lang yung mga courses natin. Early childhood for our teachers, kitchen and hospitality management para sa mga gustong mag-chefs, IT, meron din po tayong leadership and management, accounting and bookkeeping. And meron pa tayong tatlong course pa. Sa Harbour College naman yun ino-offer. Yung meron tayong health sciences. If hindi po kayo eligible for OBA, for outcome-based assessment, and then you have, kumbaga, kung gusto nyo namang like mag-age care or caregiving, yung ganon, gusto nyo mag-alaga ng mga senior, kasi in-demand din po yun sa Australia. Again, so meron po tayong Certificate for in Aging Support and Diploma of Community Service sa Harbour College. And then we also have, para naman po sa mga engineers and architects na ayaw nang mag-field, gusto na lang mag-back office, we also have program and project management na naka-package course. And meron din tayong tailored for civil and construction design. Ayan, for 2 years. Meron po yun sa Harbour. 3 courses na open ngayon sa Harbour College. Ito po, mga courses na to, kailangan po to ng student visa because these courses are CRICOS registered. Ito yung pinapakita ko po sa inyo ngayon. Ayan. Whereas si OBA, again, hindi po kailangan ng student visa doon. Tourist visa lang po. Okay? Okay, ayan. So sa initial deposit, very flexible po kami. You can choose to pay 1 term or 2 terms. Nire-recommend po namin na 2 terms kasi ang mga students po natin, typically, pagdating sa Australia, ang mindset talaga nila, makahanap agad ng trabaho, di ba? Ganun talaga, like, para mabawi agad talaga yung gastos, di ba? Ganun talaga siya. So ang ginagawa po ng mga students natin, 2 terms agad yung binabayaran or for the first 6 months yung binabayaran nila. Kasi ang isang term sa Australia ay 3 months. Ayan, or 13 weeks, 3 months. So, ang ginagawa nila, bayaran yung 2 terms para yung first 6 months po nila sa Australia, habang nag-aaral, nakafocus lang sila sa paghahanap ng trabaho. Hindi na po nila iintindihin yung saan kaya kukuha ng pambayad. Alam niyo yon, yung upcoming na tuition fee sched na payment nila. Pero kung hindi naman kaya yon yung 2 terms, may 1 term naman tayo. Ayan. So, ganun po tayo ka-flexible, no? On top of that, meron po tayong mga scholarships na ino-offer. Ayan. So, yung scholarship po natin, meron po tayong 30% off. Ayan, pakita ko ulit yung ating price list. Ayan. Ay, hindi pala siya nakalagay dito, sorry. But, ayun. So, meron po tayong 30% off scholarship. Automatic ibibigay po yun, ha? Ayan. Sa atin po mga students, Filipino students, 30% the moment na mag-enroll po kayo sa amin. Wala na pong etche-boreche yun. Walang documents na hahanapin. Ayan. Or walang, tawag natin dito, required na GWA, yung General Weighted Average. Wala na pong ganon. Hindi na po natin hahanapin yun. Basta submit nyo lang po yung documents na kailangan po natin. Passport, yung atin pong resume. Resume po natin dapat po updated ha, kasi very particular po tayo sa mga gaps. So pag may mga gap tayo, especially pag mga 2 years, more than 2 years na mga gap, so baka matagalan yung pag-issue ng offer letter natin. Kasi kami dito po sa school po namin, since ako po yung admissions officer, mabilis lang po, within 2 hours, nabibigay po namin agad yung offer. Ganun po kami kabilis. So hindi po siya pinapaabot ng ilang days na magre-require pa ng kung ano-ano, 4 lang. So passport, updated resume, TOR at saka diploma.
Okay? So, yun po yung mga hahanapin natin during the admission process. Like, mag-start na po kayo na mag-enroll po sa amin. Okay? So, ito po yung mga classrooms namin. Another thing that is good with TKL is that hindi mo aakalain na nasa loob ka ng shopping mall. Kasi very spacious po yung kanyang classrooms. Tignan nyo naman. Yan, very spacious yung classrooms niya. Mababa ang tuition fee. Nasa loob ka ng shopping mall, marami pang opportunities for part-time jobs. Malapit ka pa sa train station. Like pagbaba mo lang ng isang escalator, nasa station ka na, bungad ka na ng station, guys. So, ganun ka, convenient para sa ating mga students. So, ito po ating mga TKL students. Ayan. Etong TKL MasterChef, ginanap to last year lang. Ang winner ng TKL MasterChef po natin ay Pinoy. At saka masasarap po ang luto dyan. Ayan. May tuko, sorry. Ayan. Mga students po natin, early childhood. Ayan. Okay, so may mga work placement din po tayo or internship to some of our courses, particularly sa kitchen management and early childhood. So sa kitchen management, 240 hours na work placement, or kung i-convert natin siya into service shifts, like nasa loob ka po ng sabihin natin restaurant, equivalent to 48 service shifts if I'm not mistaken, yung conversion ng 240 hours. Tapos 300 hours naman for early childhood. Ayan. Okay, so we offer 8 intake months. So kung sa ibang school, 4 lang yung intake months, sa amin 8. Kasi marami po kaming nationalities na kinikater. In our one school alone, kay Western Sydney College, dun sa isang school namin, we cater to 36 nationalities with Croatia as our very recent lang na addition namin. So may student kami coming from Croatia. Ayan, so maraming intake kasi magkakaiba po ng end ng school year sa bawat sa iba't ibang countries. Kaya ayan ang ginawa namin para marami pong intake months na ma-offer. Ayan, so that's it for TKL College and yung atin pong outcome-based assessment. Thank you so much for listening to me, and I'm now ready to answer questions. Yan, mukhang marami tayong question later on. Yes, I'm so excited. Okay. Una sa lahat, syempre, thank you so much, Miss May, for your time. Ayan, para ma-discuss natin, we featured yung TKL para sa mga viewers natin who would like to become an international student in Australia. Pero para naman sa mga nurses natin, we discussed earlier sa first part ng iyong presentation about naman sa OBA. Okay. Sa mga viewers natin, guys, ito na, feel free po to ask questions. Ayan, para po ma-share natin yan kay Miss May at masagot niya ang inyong mga clarification for you to start. Okay, pero simulan muna natin itong tungkol sa OBA. So, you mentioned na hindi siya student visa. So, ibig sabihin, this is just an opportunity for Filipino nurses na pwede sila ma-qualify na maging Australia, maging AURN or magiging registered nurse sila sa Australia. Let's talk about the qualification first. Sino yung mga pwede na mag-avail niyan? Kailangan ba nurse graduate na siya or registered nurse in the Philippines? How about other medical field? Okay. Ayun. So, from the term itself, IQNMs, so dapat po registered nurse at registered midwife ang ano po natin. If they wanted to make sure or if they wanted to check kung qualified ba sila for the assessment stage, I would recommend for them to do the self-check kasi libre lang po yun, Sir Jun, wala po siyang bayad. So I'll try to, makakapag-paste ba ako ng link dito, sir, sa comment or hindi? Yeah, so, pwede mo i-send sa private chat, then I'll share it sa ating comment section. Sure. So ito po yung natin, self-check na self-check page ni Apple. Oo, kasi gusto natin malaman kasi kung registered nurse sila, okay, ibig sabihin nakagraduate kayo ng nursing and then may license po sila. Oo, registered nurse na kayo in the Philippines. Pero gusto natin malaman how many years yung requirement kasi 'di ba when it comes to international qualification kasi may mga minimum number of years na experience ka dapat for you to be qualified na mag-take ng OBA. So this is good. Kasi 'di ba parang at least alam ko, nakita ko based on sa presentation ni Miss May kanina, parang yung unang stage is you can take it online muna and then afterwards kapag meron ka ng parang invitation or parang qualification na pwede ka nang pumunta sa
sa Australia to take yung merong actual doon na test. Tama Ito po? pala, Sir Jun, sorry. Wag mo, ito yung pinaka-link. Ayan. Kasi baka ma-direct pa sila sa ibang landing page doon sa first na link. Okay. Ayan, second link. Yan yung i-ano po natin. I will share it again guys kasi na-share ko agad yung una. Anyway, ito yung pangalawa. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, pero sa'yo po initially, ano yung para sa mga nurses na viewers natin at mga midwife? For nurses, ilang years yung minimum requirement na experience nila? Ayun. And of So, course, 450 ng Certificate of Employment or Proof of Employment. COGS po natin, Certificate of Good Standing. Hahanapin po siya by the time na mag-re-register na po tayo. Pero during the portfolio stage, yung stage 4 po natin, di ba, sinabi ko kanina na hahanapin yung diploma, TOR, passport, and then yung NCLEX, ano po natin, kung meron po tayong existing NCLEX, sabi ko kanina kung pasado na po tayo sa NCLEX, nag-NCLEX US tayo for the last 10 years, pwede na po nating skip yon yung stage na yun. Or may mga steps po tayo na isi-skip. Ayan. So, yun po hahanapin. And then again, they need to be mindful dun po sa instruction ni AFRA sa kung paano po tawag natin dito, certify at saka notarize ng documents. Okay, so very generous naman tayo, Sir Jun. Ibibigay din natin sa kanila yung link kung para mabasa nila as early as now, no, kung paano yung pag-certify ng documents dapat na pasado kay AFRA. Kasi may mga may mga applicants na tawag natin dito, hindi ka agad nakakapag-proceed sa next stage because they didn't follow kung ano yung instruction ni AFRA sa pag-certify at notarize ng documents. So in this link, they will see here kung sino yung mga allowed ni AFRA ayan, teka lang Sir Jun, naglo-load lang ang ating at medyo mabagal ang ating internet. Ayan, nanghihinalo ang ating internet, Sir Jun. Wait lang po. Okay, so who can certify documents? Ayan, wait lang po. Here, ayan. So, they will see here, ayan. So, makikita po nila dyan yung certifying documents na naka-highlight. Automatic po, mada-download yung PDF format niyan. Mababasa po nila dyan kung ano yung mga hinahanap ni AFRA na tawag natin dito, mga hinahanap nila sa pag-certify sa mga documents na sinasubmit sa kanila na naka-certify at saka notarize. Ayan. So, may mga steps po dyan. Step 1, Step 2, Step 3. Ayan. Yeah, pero at least para sa mga viewers natin, medyo nako-confuse kayo on all, then wala pong problema. Our team can also help you guys para ma-connect namin kayo with Miss May para po sa inyong chance, siyempre, di ba? Na very good opportunity na later on magiging registered nurse or midwife kayo doon po sa Australia. Pero tingnan lang natin yung process. So, ibig sabihin, kailangan nila i-comply yung mga steps kanina na binanggit mo, no? Kailangan nila mag-check ng qualification, kung pasok ba sila or not, and then they have to take NCLEX at saka yung OSCE nga kanina. Pero these two are just online test. Tama? Yung NCLEX po ay online. Si OSCE po ay kailangan sa Australia po siya. Hindi ko pala nabanggit, Sir Jun, ang payment for the OSCE ay 4,000 Australian dollars. I'm so sorry, nalimutan kong banggitin kanina. So, mahal po siya, pero guaranteed naman na pag naipasa niyo po si OSCE, tapos pag nakapag-register po kayo sa AFRA, ayun, so AURN na kayo agad. Tsaka mabilis lang po mabawi yun sa sahod ba naman ng nurse sa Australia. Oo, diba? kasi kanina nga, pinag-uusapan natin, you mentioned kanina, parang nasa 3 million in peso kapag conversion po yung possible salary ng mga nurses sa Australia. So that's lumalabas na parang nasa 250,000 pesos monthly ang magiging sahod mo. Compared to magkano ang sinasahod ng mga nurses ngayon? In average, nasa around 32,000 pesos lang. 32,000 comparing to 250. Sobrang laki po worth it if in case na mag-invest sila dyan. Alam nyo guys, para sa mga viewers natin talaga, minsan you have to invest on something for you to get a better profile and then better opportunity for you sa chosen na profession na pinili nyo. So,
ito na good news yan para sa mga viewers po natin. Ayan, so lalo na yung mga guidelines, no, don't worry po, you can contact po the Visa Center. Kasi for you to proceed doon sa OBA na pinag-uusapan natin, you can just go to Australia naman under tourist visa. Pero ito nga, kailangan yung classification ng tourist visa mo should be business stream. Ayan, para po magiging tawag nito, wala tayong magiging problema sa immigration officers. Okay. Yes. Alright, so let's go na to next school na pinag-usapan natin kanina, ang TKL. So, sa mga viewers natin dyan who would like to become an international student, and po, siguro mga konting ano lang to, mga dagdag na information na lang, or lalo na sa mga late tuners natin. So, normally po, yung mga courses natin sa TKL, Miss May, ilang years? Meron tayong 1 year and 2 years na options. Yes po. Normally 2 years, ito po yung recommended natin for our students, 2 years, because may mga advantages yun eh. Kasi the longer you stay, the better, for them to be able to gain the points needed for their PR soon. And hindi naman natin sinasabing magpi-PR agad after student. Those who just wanted it. Hindi naman ganon. But the longer they stay, the better. Kasi mas yung points. Kahit konti lang yung difference, but it's good. Kasi tawag natin dito, mas magandang yung qualifications nila, no? Kasi in 2 years, 2 qualifications yung pwede nilang makuha, So say for example, kumuha sila opo, sasabihin natin, naka-package po kasi talaga siya, sir. So sabihin natin kitchen management, gusto nila maging chef sa Australia. Ayan. And then they have the relevant qualification here in the Philippines or there in Abu Dhabi or in UAE. Ayan. So sabihin na natin na ganun yung gusto nilang pathway. So they can take the kitchen management package to Diploma of Hospitality Management for 2 years. So 2 taon nila kukunin yon. And then in that 2 years, may naman sila. The next step would be yung 485 visa. Mahabang discussion naman yon. That's a different. So, our team can help you guys with 485 na visa. Okay. All right. So ito na, I'm sure kasi guys ang TKL offering different programs. Parang medyo covered halos lahat ng mga industry na kung saan yung mga viewers natin, 'di ba? Meron tayong lalo na kasi sa abroad, no. Marami tayong mga nasa medical field, marami tayong mga engineers, marami tayong mga nasa hospital, nasa F&B or food and beverage industry. Yes. Kaya nga po, medyo pasok lahat ng mga programs na ino-offer ng TKL. Kaya sa mga viewers natin, ito yung last question. So when it comes to tuition fee, alam naman natin Australia is really offering a very affordable tuition fee compared to other country. Pero Miss May, how about yung option? They just wanted to start the application. Magkano yung hinihingi ngayon na at least initial payment para makapag-enroll sila sa TKL? Naku, sir. For as low as 2,450 Australian dollars deposit fee. Yes. So, depende naman sa course. So, pag sabi natin kitchen management, kasi may mga materials fee na additional na kailangan nilang bayaran. So, for that, 2,750 naman for kitchen and management. Ayan, may mga additional materials fee lang yun. Pero ang kagandahan sa materials fee ng natin, kitchen management package course natin, kasama na siya lahat. Like, hindi ka naman mo problema pagdating sa Australia, like, pahahanapin ka pa, saan ka bibili ng uniform and all that. Pero sa amin, naka-package na siya from head to foot, kasama na rin yung mga ingredients na gagamitin for your practical training, yung mga luto-luto, ayun, kitchen utensils, kasama na po siya lahat-lahat. For as low as 1,000 AUD. Ayun. Siyempre, that's very important. It's part of your course outline kasi talaga that you have to have those things. Diba? Pero syempre yung equipment, sagot na po ng school yun, ha? Hindi yung tipong... Kaya nga sabi ko, I'm very proud to say that we own our kitchen facility. Hindi po talaga kami nagre-rent. Tsaka malaki yung kitchen setup namin. Ayan. Okay. So ito na guys, we made it possible para sa mga viewers po natin. So if I were you po, start to apply for your international student with the help of the Visa Center. May naalala lang pala ako kanina while you are discussing kasi about TKL. Parang you did mention about the 30%
ano to, scholarship ba yun? Parang automatic discount or something sa mga students Yes po, natin? oo. So, pag ang applicant po natin ay nag-start na ng process po sa atin, automatically we will provide the 30% scholarship. So, dun po sa letter of offer. Okay. Outright yun sa ano na? Nice. Ano po? Parang outright yun sa kanilang tuition fee or naka-divide siya into how many semester in a year? Ay, naka-divide po siya. Sasabihin natin sa letter of offer, kasi dalawa po yung matatanggap nila from us. Offer letter and then yung scholarship letter. So, yung susundin po ni student ay yung nasa scholarship letter na nakalagay. Kasi magkaiba po yung amount sa offer letter at saka sa scholarship letter. So, sa offer letter, medyo mataas ng konti kasi hindi po discounted doon. So, may scholarship letter po kaming ibibigay. Doon po makikita yung 30% discount. So, total tuition fee, yes, minus the 30% and then i-divide po natin yan in 2 per term. Ayan. Or kung gusto ni student na every 2 terms magbayad, pwede din. Very flexible talaga kami, sir. Walang eche-boreche, kumbaga. Oo. So, nasabi na nga natin na very affordable ang tuition fee sa Australia, specifically for TKL. Plus, you get to enjoy itong 30% discount pa. Kaya sa mga viewers natin, at least sa mga gustong mag-aral po as an international student. Alam naman natin na as an international student po, it can help you with your educational background. You will have that internationally recognized qualification. Diba? Plus later on, it can also help you guys to actually to be qualified for a permanent residency in Australia. Diba? Kapag yun yung target, you have so many students kasi na they are just after with the educational additional educational attainment nila, iba pa rin na nakapag-aral ka sa ng Australia, you get also a chance to work there. Now, since nag-aral ka na, with that TKL ba, is it the same with other school na where you have the chance for a job placement or work placement in the area? Hindi po kami nagbibigay ng job, Sir Jun, wala po tayong doon. We don't promote jobs. Pero ang kagandahan sa parang co-op or OJT during the stage ng pag-aaral nila? If it's part of the curriculum or yung work placement na sinasabi natin, meron po to some of our courses. Kasi hindi naman lahat, may practical training So, iilan sa mga courses natin talagang may work placement, kagaya na lamang ni kitchen management, ni early childhood, and then sa Harbour College, yung health sciences po natin, si aged care. Meron din po tayong mga work placement na kasama po talaga sa curriculum, meaning hindi po sila makakapag-graduate if they didn't finish yung kanila pong tawag natin dito, work placement. Ayan. Okay, so I think we have so much information already. Mostly are good news, guys. So ulitin natin sa mga nurses natin dyan at mga midwife. Yan po. Please, lalo na yung mga late tuners natin, make sure po na panoorin maya-maya ang ating Facebook Live. I-forward nyo na lang po doon sa start ng presentation ni Ms. May. Sobrang detailed yung ginawa niya. Hindi lang siya nag-share ng information, kundi talagang step-by-step process if you wanted to become a registered nurse or midwife in Australia. So that's a good opportunity. Plus, ito na nga, we are offering a very good affordable na tuition fees under naman to sa TKL. Kaya sa mga viewers natin dyan na naghihintay lang ng mas mababang tuition fee, diba? Or may nakikita kayo na mga programs or course na makukuha nyo doon, then all you need to do is message the Visa Center and avail our free assessment and consultation. Okay? We have ongoing promotion. Hindi ko lang alam kung 20% or something. Yan po, i-check niyo po yan. May question lang dito kanina bago tayo mag-ask ng last message kay Ms. May. May nag-question dito kanina kasi hindi nga tayo naka-live sa ating Batangas branch. Sabi ni Edward Verano, paano po ako makapag-apply? I'm from Batangas po. So you can search for the Visa Center Batangas and po, or you can search for the Visa Center Batangas po, and you can ask for your schedule for free assessment or eligibility assessment and consultation. Okay, Ms. May, maraming salamat for your time. Any final message sa mga viewers natin dyan na mga gusto mag-take ng OBA or OBA or maging international student dyan sa TKL bago ka magpaalam?
Ayan, so gusto ko lang ulit magpasalamat sa The Visa Center for inviting us to discuss this afternoon or this morning dyan po sa Abu Dhabi and sa Dubai. Gusto ko lang po i-highlight yung sinabi niyo po kanina or parang narinig ko kanina somewhere in the video na kung hindi mo pa sisimulan ngayon, kailan pa? Kasi napakaraming opportunities na nasasayang talaga. Na masasabi mo na lang na, masasabi mo na lang na sana pala dapat inumpisahan ko na dati pa. 'Di ba? Ayun. So, if you have the kumbaga tawag natin dito, if you have that eagerness and that willingness to live in Australia, to study there, to work there, then take the first step. Kasi if you do not take the first step, then hindi talaga kumbaga walang progress na mangyayari talaga sa ano natin ano. So, that's it, Sir Jun. Thank you so much. Sana po mag-start na po kami ng application. Maraming salamat po. Yeah, thank you so much, Miss May. Ayan po si Miss May, guys, ang admission officer ng Harbor College. Thank you. Enjoy the rest of your Saturday po. Bye-bye. Bye po. Okay, so that's it, guys. So ito nakita natin napakaraming opportunity para sa mga viewers natin. Kaya make sure po to like ang Facebook pages ng The Visa Center branches para at least nakaka-attend kayo sa mga Facebook Live natin. So we have Wednesday and Saturday. Diba? Para at least may mga good news tayo, may mga ibang mga pathway or options na nasi-share tayo dito. Ayan, kaya maraming salamat guys for joining us today. So, make sure lang po ito sa mga viewers po natin, just start your application now dito po sa The Visa Center. Kasi, kasi para sa mga kababayan natin, di ba, normally parang, sir, ayoko muna mag-start kasi hindi pa enough ang aking fund, etc. Okay, pero kasi guys, ang importante dito kasi you can have, meron naman tayong staggered payments. Okay, just start the application. Ang importante, kumaga nandun na yung first step most to your dream of later on moving to Australia, Canada, or Finland, or Germany, at marami pang iba. So thank you guys for watching today. Enjoy the rest of your Saturday. Thank you so much. See you on Wednesday. Hello everyone, my name is Elsie. Nandito kami sa main branch ng The Visa Center. I'm with Miss Darlene Anico, one of our granted student visa in Australia. Ayan ma'am, kamusta? Ano yung feel mo nung na-receive mo na yung granted natin? Yun po, first of all, sobrang thankful ko po talaga kay God yung all the way this process po kasama yung Visa Center. Sobrang overwhelmed po ako and excited na din po. Oo. Ang intake mo ay this coming April. Oo. Ano nga yung kinuha mong course, ma'am? Under Project Management and Advanced Project Management. Yes, kasi si ma'am is nasa engineering siya. So, ayan ma'am. Ano masasabi mo, ma'am, sa The Visa Center? Ayun, for The Visa Center po, again, sobrang thankful po ako. Kasi from the start po, anytime, kahit nasan po ako, kung super supportive po nila. As in, bawat details po, bawat process na kailangan ko pong gawin, nandyan po sila sa akin. So, hanggang ngayon na, yun po, at last, nag-grant na po yung visa. Yes, sobrang thankful po ako. Okay. So, during the process, ma'am, parang, syempre, nandun yung challenge sa mga collecting documents. So, ano naman, paano ka naman na-handle ng processing officer? At the same time, may work po ako. Nag-aayos po ako ng documents. So, bali, parang nandyan po sila palagi sa akin para i-remind po ako, kailangan before on time, ganyan. These documents, kailangan na i-prepare mo, unahin mo to. Ganito yung process na mas maganda na dapat mong gawin. So, dahil doon, yun, naabot ko yung pangarap ko na pagpunta na Australia. Sino yung PO natin, ma'am? Si Mr. Patrick po at si Ma'am. Ayan. So, it is really an honor with us na naging part kami ng journey mo, ma'am. So, in behalf of the Visa Center, talagang, ayun, nakakatuwa at last nag-grant ka na, ma'am. Ano po yung sa tingin mo ma-advise mo sa student din na katulad natin or sa mga nakikinig syempre sa The Visa Center? Ayun, para sa akin po, highly recommend ko po itong The Visa Center dahil sure po, mula simula hanggang huli, tutulungan nila kayo, susuportahan nila kayo. At saka po, kung ano man yung pangarap niyo sa buhay, hindi pa yun huli. Laging push nyo lang. Ganon.
So, huwag kayo mawawala ng pag-asa. And again, nandito yung The Visa Center para tulungan kayo. Sure yun. Thank you so much, ma'am. And ayan, congratulations po ulit sa iyong visa grant.